Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At nagbabiral kasi sa social media about ito kay Tony Fowler na kung saan ay pinagsasabihan niya ang kanyang anak na si Pai, ang pangalan. Kasi may mga issue about dito sa kanyang anak na parang siyempre alam naman natin kapag nagdadalaga o nagbibinata ang isang bata ay alam mo na, matik na yon, is nagkakaroon na sila ng sariling desisyon sa buhay, which is na hindi sang-ayon yung si Tony Fowler bilang isang ina, dahil kahit naman sinong magulang ay mapapaganito sa mga ganitong sitwasyon. Magagalit talaga. Walang magulang na matutuwa sa gagawin ng mga anak, kasi nga napagdaanan naman din ni Tony Fowler na maging isang single mom, na which is ayaw niyang mangyari sa kanyang anak na babae, kasi nga deja vu, di ba? Kapag ikaw ay isang magulang na, maintindihan mo yung realidad ng buhay na hindi kailangan makipagsabayan sa mga kabataan, at alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin kapag ikaw ay tumatanda na. So panoorin natin yung video kung talagang pangit ba yung ginawa ni Tony Fowler, kasi nga isinapubliko niya sa social media ang kanyang pagdidisiplina sa anak. So panoorin natin yung video. Wala namang ganyan eh. Bakit? May CCTV ba ako sa loob? Bakit ko? At hindi rin ako naniniwala sa mga sumbong-sumbong. Wala naman ako dun eh. Pero ang punto ko, ganyan ba yung gusto mo? Eh putang ina! Lahat ngayon nung nagbuhat ng ng mga gamit, matulog kayo ngayon lahat ng lalaki sa isang kwarto. Lahat ng toko mapatawag ko sa buong QC. Tang ina! Pabihan mo matulog. Gusto mo? Okay lang pala eh. Ngayon, papi, didisiplinahin ko to. Mamili ka. Lalayas ka o bububugin kita. Mamili ka. Ayaw mo umalis. Tumayo ka dito. Tanggalin mo sa lamin mo. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa. Putang ina mo! Putang ina mo, ha? Gago ka! Napakalandi mo, putang ina mo! Wala kang respeto! Hayaan kita matulog ka? May kasama kang iba? Pinagbigyan kayo ha! Sunod-sunod ha! Kailangan sa'yo black eye! Pinagsinungaling mo sila! Gusto mo maglihim yung mga yan? Gusto mo? Gusto mo? Ha? Gusto mo naman sila ganon? Gusto mo butas agad dyan? Sa yung nakidad mo? Tangina pa eh! Pinoprotektahan ka namin, pinababayaan mo yung sarili mo. Wala kang respeto eh. Di ka nag-iisip? Ha? Di ka nag-iisip? Sana ka walang magulang? Maglipin ka na lang ulit. Lason ka. Lason yan, yung ganyang ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Ate ka! Ha? Ate ka! Tandaan mo yan! May isa ka bang role dito? Ano? Hindi mo alam? Hindi! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Kung tangina mo, kaya mo may nangyari sa'yo, sasabihin mo! Magtanda ka, putang ina! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo! Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim! Opo. Late ko na kasi nalaman. So, medyo... Yun. At yun ang isa sa mga ginawa ni Tony Fowler sa kanyang anak. So, napakahirap na makita pa sa social media yung ganong sitwasyon, dahil normal lang naman to sa bahay, sa loob ng bahay, na ganyanin yung kanyang mga anak o kanyang anak mismo na si Pai. Si Pai kasi ay parang naging lagalag na babae na, at nakikitira sa kung sino-sinong tao at sino-sinong lalaki ang kanyang kinakasama sa loob ng bahay na yon. So mag-overthink nga naman yung nanay. Siyempre hindi namang niya ginusto kailanman na mapariwara yung anak niya, at isipin mo na sa iba't ibang bahay siya nakikitira. So di ba, ano na lang yung utak
na pumapasok sa isipan ni Tony Poller kasi napagdaanan din niya yan way back nung nagdalaga siya. Kaya nga naging single mom siya, mga kaplastik. At hindi mo rin masisisi sa kanya, mga kaplastik, na ganyanin yung kanyang anak. Di ba? Pinapili siya, mga kaplastik, kung palalayasin siya o bubugbugin siya. So baga yung pagbubugbog na yun is disiplina para magtanda. Kasi kung lagi tayong magiging sugarcoat o soft-hearted tayong tao sa ating mga anak, tayo ang pangingibabawan ng pagiging spoiled na bata. Sila yung magiging parang ang mangyayari yung bata pa matapang kaysa sa magulang. Meron akong nakikitang na-encounter na ganyan, na yung bata na yung nangangatwiran kaysa sa magulang. Baga, nangibabaw na yung tapang ng mga bata. Kaya ayaw naman din ni Tony Poller na matulad sa kanya yung ganitong bagay. Isipin mo, napagdaanan din ni Tony Poller yan nung dalaga siya. Kaya nga alam niya yung mga sistema bilang isang palabarkadang tao, kung saan sa nakikitira, natutulog. Mahirap yung ganun na hindi mo alam yung anak mo pala ay pinagsasamantalahan na ng mga kalalakihan. Ano lang naman yung 10 minuto mawala yung anak mo at doon pa nakatira sa bahay ng mga barkada niya. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila doon, di ba? Kaya mahirap yung ganun, mga kaplastik. Kaya hindi tama, parang sa ibang tao hindi tama yung pagdidisiplina niya sa mga anak niya. Kaya nga parang nagko-conflict yung dalawang husga ng mga tao. So pakinggan natin yung comment. Tingnan natin. Solid. Wala akong nakikitang negative comments dito. Pero ganun pa man, isang normal lang ng pagdidisiplina ng ina sa mga anak niya. Mahirap nga naman yung at least wala pong mga Pero in the end of the day, mga kaplastik, nakita natin dito sa picture na after niyang disiplinahin ng gusto ang kanyang anak, ay nagkayakapan na po yung mag-ina. At yun kahit yung si Tony Poller nasaktan din. Sabi ni Tony dito sa caption, hindi ko namang gustong saktan ka, pero kasi sumusobra ka na. Diba? Pero darating ang araw, maintindihan naman ng bata yun, mga kaplastik. So ito yung mga wag i-glorify ang ganyang pagdidisiplina na trigger na trauma. Nakaka-trauma nga naman. Kanino vlog yun? Wala. Ayun, kay Mami Tony. Ayun, akalain mo si Tony Poller, linag pa yung pagdidisiplina niya sa kanyang anak. Pero hindi masama yung ginawa niya, pero ang pangit lang dun pati yung pagdidisiplina sa anak niya ay sinapubliko pa sa social media. Pero ganun pa man, mga kaplastik, hindi naman ginusto ni Tony Poller na saktan ang kanyang anak. Kasi nga, ayaw niyang mangyari ang nangyari kay Tony Poller mismo. Diba? Deja vu yun. Ayaw niyang maging single mom yung kanyang anak, mga kaplastik. Ayaw niyang dumating sa point na baka mapariwara din siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. So, naturalesa lang naman yan sa isang may ilaw ng tahanan na disiplinahin ka ng ganito. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. At believe din ako kay Mami Tolly kahit papaano sa content niya ito medyo naging okay naman siya kahit sa kabila ng mga pambabatikos ng mga social media sa mga netizens, mga bashers niya, yung matapos niyang i-create yung mga basurang music video niya. And this is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up, mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video,
isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.